Pare, may mga tao, ayaw na sabihin, bansa, may mga tao, pagising nila, binobomba na sila dyan ng gera, yung nila, lasog-lasog na yung katawan. Tapos ikaw, parang nagreklamo ka, sinagasaan yung kotse mo ng bike. At memories. Mga... Yak! Yak! Takot sila mag-fail. Judge na ganun tao. Takot silang, kailangan mo yun, diba? Kailangan mo yun, tsaka kailangan wala kang pakialam sa sinasabi ng iba. Puta ka, tignan mo sa lahat, par. Superhero, par, tignan mo. Si Batman nga namatay yung magbulang, kaya siya naging Batman. Kailangan mo ng mga ganun, kailangan mo ng mga ganun fucking, situation, par. Remember mga kids, click, like, and subscribe. Hindi sinasabi ni Jake mamamatay yung magulang. Motivation. And then, diskarte sa buhay. Kumbaga, you have to push yourself. Kahit na ayaw mong gawin, dahil may bills kang babayaran. Alam mo yun? Hello, tignan nyo itong nandito. Tara mo yung kapodcast ko. Ayan ang example ng teamwork. Nag-i-start na yung podcast, nakatayo pa rin siya dyan. Ewan ko, nag-aahit ng kilay, naglalagay ng makeup, naglalagay ng lipstick, siguro may tinga, may kulangot, mahaba yung buhok sa ilong. Ayan ang sa lahat ng magpa-podcast in the future. Ganyan gayahin nyo. Tingnan nyo. Yan yung ginagawa. Sinulatan yung muka. May tattoo naman. Ewan ko ba dito? Kuyang Ryan. Ayun. Nagka-record ka na ba? Hindi. Oo. Kinlip na kita. Kinlip mo na ako, tol. Kinlip mo na ako. Okay, tol. Kinlip mo na ba ako, tol? Kinlip kita, pare. Kinlip kita. May pang-release tayo. Good, pare. Good. Lupit mo, pare. Kala ko naman, tol, kung ano. Wala ka naman palang ginagawa. Kala ko kasi may ginagawa ka. Pero wala akong ginagawa. Hindi ako busy ngayon. Ikaw ba busy ka ba ngayon? Ganyan po ang tunay na anyo ni Kuyang Ryan. Huwag kayong mag-alala. Shhh! Tinatanggal mo ba si Joker? Tinatanggal mo yung suspense eh. Ano na ba? Game na ba to? Game na to, naka-record na kanina pa eh. Ano yung niraran mo? Pang-clip yun, pare. Pang-clip. Tala na yung niraran mo. Pang-clip yun, pare. Suot ko may shades ko Kasi my shades gives me power. Ano yung niraran mo kanina, pre? Ay, makikita mo yan. Makikita mo sa Facebook natin, guys. Makikita mo yung kinlip ko. Hindi ko ba si-share, pre? Surprise na yun. Para sa'yo. Pero, so, bago na magsimula, welcome na naman, ladies and gents. Isa na namang bago. Parang wala kang energy, Parang wala kang energy, sa isang bagong episode. At parang hindi ka sumisigaw ngayon. Kailangan yung may energy. Sa isa na namang bagong episode ng Kwentuhang Dako. Welcome, everyone, sa golden era ng virtual entertainment. Kwentuhan Dako with Kuya Jake and Ryan. Yeah? Ngayong araw na to, ano kasi kami ngayon Actually, this is episode 20. It's a bit special. Feeling ko special pero parang baliwala lang. Alam niyo na, hindi kami prepared. Special talaga, pare. Hindi kami prepared. Hindi kami prepared. Parang normal lang kami. Hindi namin kanina pre nag-scroll ako ng ano ba to? Ng mga vids na pwede natin pagkwentuhan. May isang lalaki. Sa video pakaliwa siya, kulay-puli ang kotse niya. Pakaliwa siya. Palabas siya ng, hindi ko alam kung galing siya sa sidewalk or palabas siya ng national road. For some reason, yung nagbabike, pwede naman siyang promeno. Hindi naman ganun kabilis yung paglabas yung lalaki. Hindi rin naman ganun kabilis yung ano niya. Binangga niya yung kotse. So, lumabas yung driver. Paglabas ng driver, pare, binatukan niya yung siklista. Yung siklista, bumaba ng bisikleta. Nung babasa ng siklista, naglabas ng baril kinasa. Nakuha on video. Tapos, nakasulat doon, pare. Sabi pa doon sa title ng video, sino nga ba ang malisak silang dalawa?
Napanood ko, pre. Pang thumbnail, pare. Pang thumbnail. Pang thumbnail. Nung nabasa ko, pare, yung title ng nung nabasa ko yung title ng video, no? Nung ko na-realize hindi mo pwede sabihin kung sino mali sa kanilang dalawa, para silang gago eh. Yung isang lalaki, kumaliwa siya nang hindi siya nagsisignal, ine-expect niya na yung bisikleta pagbibigyan siya. Yung siklista naman, ine-expect na makakadaan siya. For some reason, maluwag yung left side niya, hindi niya inilagan yung kotse. Talagang dire-diretso lang siya, pre. What the hell? Ito pare sinasabi nilang win bobo meets tanga. Pag ang bobo nagkita sila sa kalsada ng tanga. Mga ganyan talaga yung pag hindi nagpe-pay attention, man. Buti nga, nakadrive ako ng safe home eh. Pare kasi nagmamadali ako, buti na lang hindi pala ako nagmadali. Para hindi ka nagmadali, pre? Sa guess. Para sa guess nating hindi ka nagmadali, pre, ha? Putang ina, George Stregan. George Stregan ba to? Tol, episode 20. You have to be prepared. Bro, episode 20. Teka lang. Magsimula tayo sa simula. Okay. Yung Give It a Swirl. Doon nagsimula yun eh. Tapusin muna natin yung gusto ko marinig opinion mo doon sa kwento ko. Tungkol sa ano ba tawag doon? Road rage. Naranasan mo na ba yung pare road rage? Hindi naman. Dito lang naman ako nag-drive sa Denmark eh. Diba? Tapos wala naman masyadong mga nagre-rage dito. Hindi katulad sa Amerika, mga hot-headed. Pero ikakat mo lang sila, tangina, bababaan ka na sa kotse, babariling ka na, napaka-low ng gusto nilang gawin. Alam mo yan? Pero hindi ko umabot sa punto yung ng daan eh. Sa inyo ba yun? Pero hindi ko umabot sa punto pare na alam mo yun? Na parang gusto mo ng babaen? May babae yung ihintuan mo lang, bubuksan mo yung bitana mo, tapos mumurahin mo lang. Magmumurahan kayo. Hindi naman. Kasi wala namang sense pare makipag-argue ka sa ganun eh. Alam mo yun? Hindi ko maano yung mga point na ako parang alam mo naman ako I let go a lot. Alam mo yun? Inirelet ko yung mga ganong small things pare. Hindi ako na-apektuhan sa mga ganong may scene. May school shooter symptom ka pare, yung iniipon mo. Tapos pag pumutok, everyone will die. Ito yan. Ewan ko, may ganun talaga ako na I don't give a ganyan yung mga naririnig ko yung shooter. Inapi-api nila ako, I just let it go. Pero hindi ko pala na let go. Inipon. Tapos isang beses nagising ako sa umaga, sabi ko, I'm gonna shoot everyone. Yun talaga yung mga baliw. Yun talaga that should stop. Lalo na yung sinabi mo. Pero tama. Kami na asawa ko. Napapamura ako sa loob ng kotse. Pero ang pinaka-worst siguro yung businahan lang. Other than hindi naman umabot sa verbal. Hindi. Yung one time, kakanan ako, yung bagal niya. Malapit na siya. So, napapagalan ako. Inunahan ko na, kumanan ako. Maya-maya pare, binusinahan niya ako. No? Hindi ko pinansin. Tuloy-tuloy lang ako. Maya-maya, pagtingin ko sa right side ng mirror ko, kasi doon siya nakapwesto. Gumanon ba naman sa akin? Sabi sa akin. Ganun, pre. Ganun yung reaction niya. Ganun. Ako naman, pare. Sabi niya. Ako naman, ganito lang reaction ko, pre. Mas naasar pa. Puta, mas naasar pa yun. Hindi ko na pinansin. Mas naasar pa yun. Kaya, that's fine. Ako lang ganun man. Anong gagawin mo? Susuntukin mo ako. Pero siyempre, hindi dapat umabot ng ganun, diba? Kailangan mo pa rin
Siyempre, wag mo ilalagay yung sarili mo sa scenario na alam mong lugi ka. Yeah. At in the end, ikaw lang mapapahamak. Alam mo yun? Yeah. Pero, doesn't make sense pa. Pero yun nga, pero nagigets ko talaga. Mali pa na lang pag talagang nabangga yung kotse ko. Hindi, pag nabangga ako. Wag naman sana yung mga siyempre pag may mga bata akong kasama, nako, fuck man. Talagang magagalit siguro ako nun. Pero pag ako lang mag-isa, no care. I don't care. Never, first reaction ko siguro, checkin ko muna yung mga pasahero ko. Pangalawang reaction, checkin ko kung okay siya. Pag okay siya, saka ako magagalit. Yeah. Kasi kung hindi siya okay, puta anong sense na magalit ako kung mamamatay. Kung mamamatay na pala. Yeah, siyempre. Sinisigawan mo no? Sinisigawan mo. Ka, tapos yung mga pasahero mo. Diba? Tapos siya naman, yung mga ganong kailangan para na-let go na lang. I mean, pag yung mga little things na ano lang yun parang ano yun, parang maaanuhan yung araw mo, mababad trip ka, ang ganda-ganda ng gising mo, inspired ka going to work, inspired ka may gawin, sabay sisirain lang ng isang busina or isang kinat ka lang sa lane mo, nagalit ka na, tapos papatulan mo yung kumbaga sinasabi nga nila, hindi, wag mo ipatas ilagay mo sa level yung sarili mo sa mga ganong tao. Siguro para sa akin, yung sitwasyon na yan, kasi sabihin natin, sige, sinadya ng siklista na banggain talaga yung kotse niya. Hindi ko alam kung anong rason. Hindi ko alam kung sinadya niya o nagtanga-tangahan siya. Naintindihan ko rin bakit siya lumabas. Yung nga lang, ang tanga mo, panahon ngayon ng ang mga tao, may mga telepono, nakuha na ka ng video na kinasahan mo ng baril ng siklista. Binatukan mo na, kinasahan mo pa ng baril. Ano to? Sa Pinas ba to? Sa Pinas na pare. Sikat na sikat to ngayon video, nagtitrending to ngayon. Yung magtatay, anak, tatay, lolo, putang ina, magkakamukha, lahat may baril. Hindi tol, iba pa yun. Bago to para matandang ex-police na lalaki. And nakikits ko, yung nga sinasabi ko, ito kung saan yung bobo. Nagkita sila ng tanga sa kalsada. Pero, eto nga, to make matters worse, nagpa-interview yung lalaki, yung nagkasa ng baril. Alam mo yung gusto niya ipaliwanag yung side niya, pero it comes out all wrong sa labas ng bibig mo. Parang lalo mo lang minagnify yung pagiging obob mo, pare. Sabi ba naman niya, kasi yung mga vlogger, dapat maging responsable sila. Hindi mo ba naisip yun na lahat ng tao ngayon may camera sila? Bago mo inilabas, hindi ba ikaw yung tanga doon sa sitwasyon na maglalabas ka ng baril sa isang henerasyon na lahat ng tao dinodokumento lahat? Old school Kala niya pa rin walang makaka-record sa kanya. Alam mo yan? Sabi nga, dapat nasa kanya pa rin yung pagiging gangster niya dati. Hindi kasi ang depensa niya, parang hindi ko alam kung nabubuli sa internet yung kamag-anak niya o sila. Which is, I find it na parang dapat alam mo na yun. Alam mong may magbibideo nito. Nasa kalsada kayo, pare. Lahat kayo may mga telepono. Imposibleng walang mag-video sa'yo. Yeah. Imposibleng walang mag-upload nun sa social media. That's on him. Tapos lumalabas pa pare na sabihin natin, sige, karapatan mo talaga magalit dun sa siklista, pero nilabasan mo ng baril Kinasa mo pa yung baril So anong ibig mo sabihin, di ba? Kumbaga pa yung dating nung interview niya pare, parang sorry not sorry explanation. Alam mo ba yun? Pero kailangan talagang aware din siya no? Pero yeah. Sukulista kasi, wala kang laban pag sukulista. Hindi ko naman naintindihan. Kakaliwa ka pala. Hindi kasi mesenyas. Kumaga, sabihin natin sige, yung dahil ng siklista, hindi kasi siya nagsasign. Hindi ko naman nababasa ko nung iniisip niya. Bigla siyang tumuloy-tuloy. Pero yung pagkakamali ng siklista, pare, nakuha na din siya sa video nakuha na din siya sa video. Ang luwag-luwag pare ng left side niya, pwede niyang ilagan yun. Hindi niya inilagan.
Alam mo yun yung parang yung sinadya, hindi ko alam kung nalingat siya, pero parang feeling ko sinadya niya yun. Sinadya niyang mabangga para baka bayaran siya, gano'n. Maganda ba yung kotse? Kulay pula, hindi ko matandaan. Makapanood mo actually. Tingnan mo sa YouTube. Ganun yun. Sabi nila, magpapasagasa ka na lang, tangina sa BMW na. Tingnan para sa YouTube. Okay, sa Mercedes, Ferrari na. Aminin mo sa akin, Huwag ka sa Jeep magpabangga. Mas maganda yung telepono ko, yung camera ko ngayon, no? Hindi naman late na late. Mas crisp pa rin yan siguro pag may video capture ka. Hindi ko kasi trip ang video capture, eh. Mag-ano pa ako. Pag-usapan natin mamaya. Tapos, para balik tayo sa umpisa, episode 1, pare. Episode 20 na tayo, pare. Akalain mo yun? Hindi. hindi ako nagtaka. Hindi rin ako nagulat. Ikaw ba nagulat ka, pre? Hindi, alam ko magtatagal eh. Una nung nagsimula tayong dalawa, nasanay akong tayong dalawa. Sabay nagka-guest tayo, nasanay ako na may guest tayo. Tapos parang nung naging dalawa ulit tayo, parang sabi ko, shit, parang, di ba, doon nga yung struggle natin, pare. Remember? Struggle is real? Hindi tayo makapag-synchronize. Hindi natin alam kung paano papasok o, alam mo yun, nag-overlapping tayo. Pero I think, tas ako, camera shy. Well, gano'n naman talaga yata. Diba? Kumbaga, the more you do it, the more na naging komportable ka sa skin mo, sa mga ganitong bagay. Usually, iniisip ko parang tayong dalawa lang naman to. Kunyari lang naman may nanonood sa atin. Which is totoo nga lang, kunyari lang. Hindi, pero inaasahan kong, pare, ayun ang goal natin, pare. We need to be big someday. Diba? Mm-hmm. Hopefully, hindi naman big, pero hopefully, in the future, parang ano ba sabihin? Magkaroon na mas maraming interaction with other people. Kasi mas maganda kung may interaction tayo sa mismong nanonood nito. Yung mga guest. Salamat din tayo sa mga naging guest natin, pare, from 1 to 20. Yeah. Magsimula tayo. Sino ba unang guest natin? Si paring Wasak. Shout out kay paring The legendary. The legendary Shanghai boy. Ang pulis na naka-short. Ang pulis na naka-short. Tawa ko yung tawa na. Teka lang, tol. Babalikan kita. Sige. Tungkol sa mga high blood dyan sa road rage. Huwag kayong masyadong high blood at huwag kayong masyadong mapagpatol sa mga tao. At minsan kailangan nyo rin mag-let go. At huwag kayong mainis kasi mahal yung patis. Yan ang masasabi ko. Para sa mga nagle-let go, siguraduhin nyo magle-let go kayo. Hindi kayo magiging school shooter. Pinilit ko namang i-let go pero wala pa rin naipon lang Yun yung mga taong kulang sa parang sentido common, pare. Alam mo yun, parang tayong dalawa. Hindi naman natin sinasabing normal na normal tayo, pero syempre may pagkakups din tayo. Pero hindi naman tayo dumating sa point na parang gusto natin pumatay ng tao, di ba? Yeah, tol. Lupit, pare. Si Extentation ka ba? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo talaga. Ano ba sinasabi mo? Nga pala. Ano ba pinagsasabi mo, pre? Wala naman. Wala naman ako napapansin na pagbabago sa podcast na to. Pero masaya lang ako, pare, na achieve. Di ba sabi, marating nyo lang yung pag wala pang pag hindi daw dumating ng 20 yung episode ng podcast mo, it's gonna go down. Tol. Para 20 na tayo. Ito tol yung inaantay nila yung palakpakan. Ang dami pa nating episode na palpak pero I think all in all nagawa natin podcast mga 30 na. Tol, ito yung 25 ganun. Ito yung inaantay nila tol yung palakpakan, pare. Anong palakpakan?
Ano yun? Yung special effects mong nuknukan ng corny, pre. Yung palakpakan. Bakit hindi mo pinipindot, pre? Ha? Hindi Bakit kasi, hindi mo ganun talaga. Pero yeah, hindi ka ba, ikaw anong sa palagay mo? Gaano tayo nag-evolve? I think nag-evolve tayo ng so much, pare. Yeah, but there's still place for improvement, feeling ko. Pero, Oo, syempre. other than that, ano yung pinaka-memorable mong episode sa buong from 1 hanggang 19? Yung kay Wasak. Isa yun, pare. Pero, Ayun ang pinaka malapit. Top 3. Top 3? Hindi ko pa kasi, sa dami kasi ng nasa isip kong episode, hindi ko maisip kung ano yung favorite ko eh. Pero ako siguro, ako siguro pare, yung kay Wasak, yung episode 8 natin, tsaka episode 7. Episode 7 tsaka 8? Episode 8 tsaka 9. 8 tsaka 9? Ay ba mga malapit natin? Baka ikaw lang yung malapit doon. Malapit ba ako doon? Tol, yung 9 mo yung Sanchay! Yan, paborito ko yun, tol. 9 lang ba yun? Oo. Gusto ko yun. Gusto ko rin yung ano ba to, yung tungkol kay Sanderford, yung de-transformation niya from Sanderford back to Mac. Gusto ko rin yan. Thank you. Yeah, pero parang nakakatawa lang, no? Na umabot tayo ng gantong episode. At may 29 subs na tayo, no? Pare. Akalain mo yun, 29 subs? Tol, 44 na natin. 44 na rin kami sa Facebook, guys. 44. We have 44 followers. Lupit. Paano ba nangyari yun? Nakikita ko nga eh. Pero ang pagkakamali ko, tol, hindi ko nilalagay kasi siya sa ano ko. Gusto ko siyang pangatawanan doon lang sa page eh. Dati nilalagay ko sa ano ko sa Facebook page ko yung mga clips. Pero ngayon gusto kong pangatawanan na doon lang talaga. Doon lang talaga? Yeah, ano nakalagay dito? Si RJ Parahilio nag-comment. Paharilio. I love the background music yung natin, yung shorts natin. Dalawa. Yung sa bahay. So sabi niya, may part 3. Meron ba? May part 3. Papublic ko mamaya. Gusto magpa-guess. Pero sabi ko weekend ako ngayon eh. Weekend work ako ngayon eh. So, yung oras para dun sa weekend pod, cut tayo dun. Meron tayo sa Saturday. Ito gawin natin kaya. Ipasok natin siya ulit. Sige, no? Kung okay naman siya, hindi yung mga talkies na mga bisita na kunyari. Tuloy yan si Gilbert. Saturday si Gilbert. Okay, Saturday siya. Pwede nga siya ngayon. Ang problema nga lang, audio lang. Sabi ko, magiging imposible kasi baka mag-overlapping tayo ng salitaan. Kasi hindi mo kami nakikita eh. Tsaka ang mangyayari nun, liliit yung pwesto na itong, di ba 3 yun? Tas black lang siya. Just parang taga saan ba siya? Taga rito, taga Copenhagen. Ayos. Nice. Yeah, shout out kay paring RJ at yung guest nating darating. Episode 20. Motherfuckers. Sipin mo yun, pare. Si paring din nga, isa rin yan sa napaka-interesting na i-guess eh. Siyempre ka natin i-guess yun. Tapos, kung di nyo kasi alam, siya, commercial model dati sa Pilipinas. Sa bayan niya si Paolo. Si Dennis Trillo. Di ba? Hindi ba sa bayan niya? Yata. Hindi ko na matandaan yung kwento niya. Gusto ko marinig sa kanya ulit eh. Si Ronnie Labrador.
Tapos usually ang mga commercial na ginagawa niya is Tanduay tsaka Banayad Whiskey. Close up, maraming commercial. Ano ba yan, tol? Banayad Whiskey, Dolphy. Ano ba isang whiskey niya? Ano ba isang niya? Yung isang whiskey niya? Yung nagsoro siya? Sino? Tanduay. Hindi. Tanduay ram. Yung isa pa, pare. Emperador? Hindi, Emperador yun eh. Yung Soro? Yung nagsoro siya, nalimutan ko na yun. Tanduay kasi si Asunta yun eh. Oo nga. Lagi niya kasama si Asunta. Pag si Asunta, Tanduay. Tanduay yun. Nalala ko yung kwento yun, selos na selos daw yung asawa nun eh. Naintindihan ko, puta, ilang commercial, puro Asunta eh. Pero isipin mo yung commercial na yun, make or break niya na yun eh. Para makapasok ng pagiging artista. For some reason, hindi nag-work Hindi, alam ko parang sila disagreement ng director something. Kasi alam ko director or manager niya? Break na yata siya nun sa ano ba to, yung ni Robin Padilla, yung Joaquin Bordado. Yung TV series? Yung TV series. Doon na daw siya doon na talaga dapat siya eh. Ewan ko kung bakit siya nag-quit. May hindi pagka... Usapan natin pare si Joaquin Bordado. Kilala mo yung original na Joaquin Bordado? Hindi. Hindi ba si Suma si Ramon Revilla, pare. Si Ramon Revilla ba ang ano? Ang original na Joaquin Bordado. Tangina, kung totoo yung Joaquin Bordado, parang Flame of Reka eh. Hindi. Diba yung mga yung tattoo niya nagiging totoo? Yung may ahas, yung Pero yung sa huli nun, yung kalaban niya, demonyo eh. Ano ko, demonyo yung huli niya nakalaban. Bata pa ako na, napanood ko yan. Walang pelikula na hindi dikit sa agimat. Si Nardong Putik. Ano ba yun, yung ginagawang peanut yung bala? Si Bullseye. Si Bullseye. Yun yung hindi Bullseye. Puta, ginagawang peanut yung bala, Bullseye. Yan ka na naman pare, lutang ka na naman eh. Para si Bullseye. Di ba kilala si Bullseye? Tol, pero yung pinanood mo kasi yun eh. Yung Daredevil yun ni Yeah. Ni, sino ba to? Si kaibigan ni Matt Damon. Yung gumanap na Batman yan, si Ben Affleck. Yeah. Yung kinukwento mo pa rin, kumakain siya ng peanut tapos yung may gumugulo sa kanya sa loob ng eroplano tapos sinut niya sa loob ng bibig yung peanut. Binanda sa sa matanda. Matanda yung binanda niya. Tik! Yun naman tol, hindi ko matanda kung si Nardong Putik yun. Iba pang yun, yung ginagawa niyang peanut yung bala. Kasi ang laging istorya pare. Si Nardong Sarsa, kilala mo? Tangina tol. Oo. Yan. Nardong Sarsa. Tol yung pagka nagkakasingilan ng Tol yung ambag mo. Tol, teka lang didikit sa pader pare tapos malulusaw. Yun. Didikit sa pader tapos malulusaw. Si Nardo, asan na? Yung ambag niya hindi pa naabot Naging Sarsa na eh. Nakapulutan na eh. Tutunan. Nardong Sarsa. O kaya pagka sinisingil mo pare, pag hindi umu-effect, pag dinadasalan daw kasi yung agimat nun eh. So pagka hindi umu-epekto yung dasal, anong nangyayari pare? Nagiging sarsa yung dila niya. Kasi yung ambag mo, ambag ko, tapos mutuloy yung laway pa, ambag ko, hindi ko alam eh. Hindi na nakapagsalita. Total nalulusaw yung laway. Yeah. Para anong bang ang parang natin? Anong mabibigay natin para sa mga nanonood sa atin na message para mga
Anong parang, Message? parang ibibigay sa kanila para may makuha silang mga bagong, alam mo yan, informasyon o kailangan nilang malaman. Para may makuha sila sa podcast na to. Anong ipapangako natin para sa kanila in the near future, pare? Ano ang maging expectation? In the near future, hopefully si Jake, makaisip siya ng mga team. Kasi of all the things gusto kong pag-usapan, parang kinakat niya tapos ayaw niya. Sabi ko, ti-team natin ngayon? Ayaw mo pala. Yeah. Hindi. Okay. Or, sabi ko nga, kasi nga kwentuhan Dakuto eh. We would like to talk about anything and everything. Walang restrictions. Hopefully meron tayong maging guest dito na, alam mo yun, yung technical knowledge niya parang Neil deGrasse Tyson ang dating. Oo, sarap interviewin yung mga ganun, pare. Kasi tayong dalawa, pare, tayo, hindi tayo qualified sa mga Neil deGrasse tayo eh. Neil deGrasse. Neil deGrasse Tyson. Pero hindi nga Neil deGrasse eh. Parang lang eh. Parang ano ba ito yung tambay sa sa Montalban, si Neil Doyd. Kilala mo ba yung parang si Neil Doyd? Hindi. Neil deGrasse. May rin pare, may tambay doon sa Montalban, pangalan niya Roniel. May pagka Mong. Mong Lloyd, so Neil Doyd. Like and subscribe, guys. Kaya siya pinangalanan ng Neil Doyd kasi Roniel ang pangalan niya tapos may pagka-Mong sa Neil Doyd. Hindi naman siya talaga Mong pero kung umarte siya parang ganun. Like and subscribe, guys. Saka makakita pa rin nagiinuman kami, no? Ang sarap ng shot, no? Maya sabi niya, Tol, parang gusto ko iba naman yung lasa. Parang nauma yung dila ako sa alak. Alam mo, abo pa rin sigarilyo. Ginanon yung daliri niya, tapos ginanon sa dila. Sabi niya, ito wala tayong pulutan eh. Ganun. Pantanggal lasa lang ba? Minsan yung logic ng isip mo, hindi ko alam kung nung baby ka, nabagsak ka ng nanay mo. O nung akala mo yung iniinom mong gatas galing sa utong ng nanay mo, galing pala sa utong ng tatay mo. Parang wala kang nakuha nutrients. Kaya naranasan mo na rin ba yung mga hard times ng high school, mga walang pang-inom? Oo, syempre. Diba? Siguro. Parang ang sarap balikan nun, tapos kung ikukumpara. Hindi ko na babalikan yun. Iisipin mo. Tapos ngayon, puta, sagana tayo sa lahat dito, man. Diba? Para lang siguro, i-remind ako sa mga bagay na hindi ako nang balikan. May issue ko. Ako, I would love to, take a look back. Ako, lagi akong ganun. Ewan ko ba, may ano ko lagi, parang, may ano ko lagi sa mga past, kaya sa bagay, sa mga nangyari. Ano rin kasi ako, parang lagi tinatandaan. Ano mo yan? Parang gusto, lagi kinukumpara, kunyari, kung makain ako ng steak, ganyan, putang ina, dati, what the fuck, puro ako pansit canton, corned beef at itlog, corned beef at itlog. Tapos ngayon dito po, sagana tayo sa lahat, which is very, 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 very thankful, di ba? Hindi mo rin kasi masisisi, pre, kasi number one, pag iniisip mo, nung sa Pilipinas, yung discarding sinasabi. Those were the good times, yeah. Good times. Nito, sa Pilipinas, discarding kupal. Lalo pag wala kang trabaho. Pag hindi ka discarding kupal, discarding boraot ka. Pero pagdating kasi dito, yung talagang literal, discarte sa buhay. Kumbaga, you have to push yourself. Kahit na ayaw mong gawin, dahil may bills kang babayaran. Alam mo yun? So, ganun din naman sa sa Pinas. They have bills to pay.
Hindi nung bata tayo, tol. Isipin mo ikaw nung bata ka nasa Pilipinas ka. Yeah. Of course. Di ba? Mm. Tapos, nung nag-abroad yung mom mo, mag-isa ka na lang sa Pilipinas, di ba? Mm. Sagot mo lang naman sarili mo eh. Malamang paano yung kain mo dun sa labas eh. Ako, hindi naman. Paano yung kumakain sa akin? Sorry, like and subscribe. yung mga kumakain kay Jake, panoorin nyo naman to para tingnan nyo kung ano yung kinakain nyo. Nukunuhan ng inaano kayo. Nilalaglag kayo. Hindi kayo papangalanan pero salamat sa mga iniwan yung what you call this? Memories. At, mga yak. Yak. Tamodaries. Yak. Yeah. Shout out sa yung mga bitches. Okay. Hindi, pero kasi pag iisipin mo, sa Pilipinas parang nung bata tayo, dahil may mga bagay, sabihin natin may mga parents tayo sumusuporta sa atin. Hindi naman natin kailangan na masyadong magbanat ng buto. Hindi kagaya rito na we are left to fend for ourselves eh. Yeah, pag hindi ka kumilos, wala mangyayari sa'yo. Yun nga yung problema eh. Parang lahat ng tao dito, lahat ng tao sa Pinas, maski pa rin nung bata tayo. Mga bata doon ngayon, gusto nilang yumaman. I want to be rich. Matangin na wala namang ginagawa. Alam mo yun? Paano ka mapupunta sa gusto mong puntahan kung wala ka man lang plano, wala ka man lang, alam mo yun, parang idea kung paano ka makarating doon. Wala kang ginagawa, nanonood ka lang ng fucking YouTube, nagtitikol, patentikol mo. Paano kaya yaman? Hindi ka lumalabas ng bahay. What the fuck? You can't improve. Tapos natatakot mag-try ng mga bago. Mag-try ng mga bago. Ayan, ganyan tayo. Pag may nag-try kasi pag may nag-try ng bago, sasabihin pa ng iba, ano yung ginagawa mo, pre? Para ka naman tanga. Alam mo yan, naka-conscious. Maski ganun din ako dati, parang ako, parang pag may ginagawa ako iba, nasasabihin iba, what the fuck, anong ginagawa mo? Baliw ka ba? I'm a crip. I'm a gangster. Alam mo yan? Ako nag-iisang gangster sa street namin. I mean, dalawa. Tapos dumami na. Netol, ano kasi yun paano ba sabihin? Parang inuntong puto nagtitinda ng tinapay. Ano ka, pulube? Ina mo gagawin. Yun yung hassle lang tinatawag doon. Netol, you must always remember, nung bata tayo, masarap lang isipin na gusto natin yumaman. Pero yung technical na drive, madalang ka makikita ng tao na may hindi na madalang. Madami din pero mas marami rin yung kumbaga puro isip lang pero walang drive. Pero nung takot sila mag-fail. Takot sila ma-judge ng ibang tao. Takot silang ma-down, which is kailangan mo 'yun eh. 'Di ba? Kailangan mo 'yan, tsaka kailangan wala kang pakialam sa sinasabi ng iba. Puta ka, tignan mo sa lahat, par. Superhero, par, tignan mo. Si Batman nga namatay yung magulang, kaya siya naging Batman. Kailangan mo ng mga ganung kailangan mo ng mga ganung fucking situation, pare. Kailangan mo ng mga para gawin mong energy, pare. Bad energy. Gawin mong positive energy. Parang ginawa ko, di ba? Parang ginagawa natin. Di ba? Remember mga kids, click, like, and subscribe. Hindi sinasabi ni Jake na mamatay yung magulang niya para magkaroon kayo ng motivation. Hindi. I mean is, kailangan mo ba ng motivation kung iniisip mo lang na parang ayoko dumiskate, ayoko mag-strive, ayoko maging the best. Parang sinasabi mo na rin na pag nawala ka, yung mga tangin nagmamahal sa'yo, pare, magugutom. Di ba? Nitol. Ganun yun eh. Parang yun na rin pinaparating mo eh. Kaya kailangan mo mag-strive. Kasi feeling ko kasi, pare, yung technical na hustle, wala pa tayo nung bata tayo. Hindi kagaya ngayon, pare, na dahil sa internet, yung possibility is like almost endless.
Never ako nakita pre, hindi naman kilala pero nagbebenta ng clothing line. Dahil kilala lang yung vlog niya. Isipin mo yan Tapos from vlogging into something, nagiging rapper. Vlogging into something, nagiging music producer, nagiging sino ba tong yung isang dating vlogger na nagkaroon ng Kain Pepe na clothing line. Tapos naging siya, parang pawn star. Alam mo yung mga nagpo-pawn, yung mga nagsasangla. Pawn star. Yeah. Diba, ano ba tawag nun may TV series sa Amerika. Meron siyang ganun sa Pilipinas. Pawn stars. So, parang itong era na to, kaya nga sinasabi namin paulit-ulit, the golden era of virtual entertainment. Tandaan niyo yan. Nag-open siya ng iba't ibang avenue para sa possibilities. Kaya nga, pag tinignan mo, which is really sad, kasi pag tinignan mo, karamihan ng bata ngayon, ayaw na nila mag-aral kasi nakita nila na, pwede pala akong mag-TikTok, pwede akong ganito, mas malaki pa kikitain ko, hindi ko pa kailangang maghirapan na bumiyahe ng 3 oras para pumunta sa opisina, sa isang trabaho na hindi ko gusto, kausapin yung boss na hindi ko naman nire-respeto. Di ba? Sumunod sa boss na wala man lang akong ni konting respeto. Di ba? Parang para sa kanila ito ako yung boss, ako yung nagdidikta, sa bahay lang ako, tambay lang ako, kuha lang ako ng video. which is all good. Pero nakakatakot isipin din ng future na lahat wala na may gustong magdoktor, wala nang gustong mag-inenyero, wala nang may gustong maging abogado. Hindi mawala kasi hindi naman lahat gusto maging creator. Pero karamihan ng bata may mga tao lang gustong magtrabaho, mag-bike pagkatapos magtrabaho, spend time with their families, mag-yoga, mag-dance, alam mo yan? Hindi naman lahat maging creator dyan. Feeling ko kasi pare, yung paradigm ng buhay natin, parang hindi naaangkop para sa atin. Kasi isipin mo, parang dinaya Noong unang panahon, ang slavery is okay. Yung hindi ka binabayaran, yung inaalila ka talaga. Pero nung nauso pa rin sinasabi nilang free market na kung saan kailangan namin ng mga trabahante, pag tinignan mo, parang technical slavery siya. Binibenta mo yung oras mo. Yung 8 oras mo, pare. Yung 8 oras na yun, ubusin mo yun sa trabaho 5 beses sa isang linggo. Pag uwi mo ng bahay, 2 oras doon i-spend mo sa pamilya mo. Yung rest ng pare itutulog mo para ulitin ulit yung pake na yun. Kaya nga, that's what we do. Ayun talagang kailangan gawin ng mga Kumbaga, it's fucking crazy. Tapos sasabihin nila, may free day ka naman meron kang Sabado, Linggo. Well, sabi nila noong 1960s. Kaya meron tayong teknolohiya para gumaan yung buhay natin. Sabi pa nila, ang promise nila is, lahat ng bagay gagawin na ng machine para kayo, mas marami kayong oras gawin yung passion nyo. Yun yung sabi nila noong 1950s, 1960s. Hindi, 1940s to 1950s. Para gawin mo yung magkaroon ka ng oras gawin yung passion mo, magkaroon ka ng oras sa pamilya mo, magkaroon ka ng self-realization. Pero hindi ganun yung nangyari dahil masyado tayong kapitalistang idealismo na sinasabi. More on tayo You have to grind every day para makamit mo yung bagay na gusto mo in a very limited time span. Kumbaga, yung oras na para sa sarili mo, kailangan mo pang hati-hatiin yun Dahil meron ka sa kaibigan mo, meron ka sa pamilya mo, meron ka para sa hobbies mo, sa bagay na gusto mong gawin. Pero yung mas malaking oras ng buhay mo, nasa trabaho ka lagi. Which I find it parang crazy. Hindi lang crazy, pare, unfair. Yeah. Kaya kailangan mong gumawa ng paraan Alam mo yun? Magsasuffer ka rin naman 'di ba? Mag-grind ka naman din Might as well do it big. Alam mo 'yun, makipagsapalaran ka, makipagkilala ka sa ibang tao para lumaki yung network mo. 'Di ba? Pero ito ngayon nakakatakot Sabihin natin na open tayo sa ganito.
itong ginagawa natin, magiging saturated to in the near future. Hindi pwedeng lahat tayo ginagawa natin to. Kasi kung lahat tayo ginagawa natin to, sino nang manonood sa atin? Yeah. Di ba? Yeah, pero bro, I've been uploading videos since nakuha ko tong PC ko way back ng mga reels na to. Tapos ngayon, halos lahat ng nakikita ko, lahat na nire-reels. Reels dito. Yung parang, minsan pag titignan mo, nakakasawa ang tignan dahil wala namang sense. Alam mo yun? Yung mga ang King of Reels, pare. King of Reels sa kilala ko. Yung mga hindi mo nakikita dati sa Facebook, lumulutang na ngayon, nag-reels. Which is, okay, yun ang grind eh. Yun ang bagong grind ngayon. Amen. Ang King of Reels, pare, na nakilala ko rito sa Copenhagen. Nagpapansin kami sa internet dahil ang tagal na namin ginagawa to. Hindi, totoo naman, nagpapansin kami. So, yun nga, totoo nga. Pero, dati pa namin ginagawa to. Alam niyo yung kwento ng bamboo? Ano yung kwento ng bamboo? Yung bamboo, pare, pag tumutubo, liit lang, di ba? Liit, may kita mo, liit. Tapos lumalaki na. Maliit pa lang. Yeah. Pero habang maliit pala, hindi mo alam yung ugat, pare, ang lawak na nun sa baba. Ngayon, umusbong pa lang tayo. Hindi kasi we started out very, very late eh. Kumbaga, pwede mo sabihin midlife crisis natin. Yeah, pero... Yeah, ganun talaga. Ilan taon na, pre? Yeah, ganun talaga. Ilan taon na, pre? 33 this year. Magka-42 na ako next month. Yeah, alam niyo na po, lolo na siya. Pag times 2 mo yan, pare, nasa midlife crisis na nga talaga tayo. Ano ka ba, ang average life ng tao ngayon is 70. So, nasa na tayo talaga? Middle age na tayo. We are. Pero, yun nga yung medyo nakakatakot din isipin na hopefully hindi totoo yung survey na maraming tao ngayon na ayaw nilang magtapos ng kolehiyo. Pero yun nga rin kasi ang problema pag nakita mo rin kasi yung lifestyle ng mga tao naging successful sa ganitong medium. Parang kang maiengganyo na, holy shit, man. Ganun kalaking perang na-earn nila out of what sponsorship. Malaki talaga ang mga peswan. Kaya nga nakikita ka ba ng mga ilan-ilan, di ba? Sila yung mga matataas yung mga doktor, mga attorney. Sila yung isa sa mga nagbabayad ng tax. Pero yung below them, mga employee katulad natin, tayo yung average. Tayo yung what you call this, yung average. Na yung system na ginawa para dito sa kung nasaan tayo ngayon is hindi kayayaman. It was never designed for you to get rich, pare. For us to get rich. Hindi talaga. Nakakita ka na ba ng teacher sa Pinas na napakaganda ng kotse? Kung may nakita ka lang, sabihin mo, fuck it. Nagbebenta ng drugs to. Di ba? Yung nakakapagtaka, no? Di ba? Isipin mo. Tumingin ka sa lahat, kapitbahay mo po. Walang napaka yaman na nag-aral, mayroong iba na naging talagang successful. Pero, yung sa lahat, titignan mo, pare, walang talagang ganun kayo kasi dinesign para maging ganun lang tayo. Alam mo yun? Which is minsan nabibisit. Sabi ko nga kay Abby yan eh. Nakakabisit. Ano ba sinasabi mo? Ewan ko din yung mag-get. Sabi ko, gusto ko lang malaman dahil may mga taong tangina niya, ang yayaman. Ba't wala tayong ganun? May mga tao bumibili ng kotse, $2 million, $10 million. Bakit wala tayo nun? Di ba? Doon ka magtataka eh. Tol, you must always remember, kasi yan eh. Aminin mo man o hindi, parte yan ng nakikita mo rin sa kapapanood mo ng iba't ibang videos, iba't ibang films, na parang nagkakaroon ka ng, aminin mo man o hindi, parang envy. Pero natural yun eh. Kasi nakatira tayo sa materialistic na mundo eh. Pero, hopefully, in the near future, mga 50 years from now,
ang mga tao makaget over na sa idea na ang importante sa'yo ay yung material na bagay. Kasi para sa akin, ang pinaka-importante, kailangan mo munang matutunan na magustuhan mo yung sarili mo. Yun, Kasi pare. yun yung mga bagay na lumalabas dahil hindi mo gusto yung sarili mo. Hindi mo gusto yung nangyayari sa buhay mo. Alam mo yun? You have to learn to love and like yourself first. Yeah. Kasi tama yan, pare. Yung mga material things, kagaya na lang nangyari sa Hawaii. Isipin mo yan, 40 kilometers ang nasunog. Gaano karaming properties yun, pare. Ilang billion yun. And now, karamihan ng tao ron, they have totally nothing. Pero sa isip nila, masaya pa rin kami dahil hindi kami namatay. Hindi kami nasunog. Kumbaga parang pag inisip mo yung, parang sinisimplify kayo isang bagay na complicated. Pero parang hindi ba dapat din natin tingnan? Kailangan maging proud ka rin sa sarili mo, di ba? In a sense, hindi lang proud, parang mas, kailangan piling ko dapat lagi tayo kasing lagi nating, ano ba tawag doon, hinahabol yung mga bagay na nakikita natin sa ibang tao. Wari, ang Kardashians, malaki yung pet yan, magkapalagay din ako ng pet. Malaki yung suso yan, papalagay din ako ng suso. Ay, puta, lagi siya nasa gym, mag-gym din ako. Parang parang, lumalaki ka na pinupuno mo yung sarili mo ng insecurities. Ng mga value. Kung tutusin, pag tinignan mo naman yung sarili mo. Ayun na nga eh. And worst part, hindi ka naman nagustuhan ng mga kaibigan mo dahil sa insecurities mo. Nagustuhan ka nila dahil sa personality mo. Pag inisip mo parang, hindi ba dapat mas gusto ko yung sarili ko? Yeah. Di ba? Maraming tao na gusto nilang baguhin yung itsura nila. Sarili mo. Na parang pag lagi na ako rin ganun ako eh. Lagi akong bira lang ako maging negative. Alam mo yun? Napakadalang kung di ako na-stress sa work. Never ako nagalit sa work. Nagalit ako minsan. Alam mo yan? Nukan ako ng negative, pre. Ikaw? Nukan ako ng negative. Lagi ako may comment sa maraming bagay. Yeah, okay lang yun. At least, you have to say it. Hindi pagiging negative yun eh. Ang maganda sa'yo, sinasabi mo talaga kung anong mean mo kasi it makes you feel better, di ba? Kasi pag ayaw, parang kinikiliti yung ethics mo eh, na pag gusto mong sabihin pero hindi mo masabi. Alam mo yun, parang yung puwet mo parang para sa sabog yung utak mo. Sabog yung utak, parang kinikiliti ni Santanas yung puwet mong ganyan. Sabihin mo, hindi ko masabi. Diba? Speaking of Satanas, pare. Na-realize mo na ba to, tol? Alam ko sa Bible walang nakasulat eh. Pero karamihan ng religion. Sabihin natin hindi naman karamihan. Karamihan ng major religion ngayon na itinuturo ang evil deeds kay Satan, sabihin natin ganun. Lagi na lang negative ang feedback kay Satan. Pero ni isa, wala kang narinig na comment pabalik kay Satan. So inisip ko, hindi kaya si Satan parang, mas bigger guy ako. Hindi ako magko-comment diyan sa mga pambata yung mga mga Kumbaga alam mo yung pag chinichismis ka, the more mo silang hindi pinapansin, the more silang yeah. So yeah, siguro magkakaroon ako ng bias kung makakarinig ako ng comment galing kay Satan. Kung ano ba talaga yung palagay niya sinasabi sa kanya ng kabilang side. Wala pa naman ako naririnig. Hindi pa siya naglalabas ng libro, pre. Hindi kayo mag-shoutout para sa'yo. 10 bagay na kung dapat hindi ka maging Kristiyano. Yun yung hinaantay ko ilabas ng libro. Yeah. Kaya mabalik tayo dun sa topic natin kanina. Yung sa maging happy ka sa sarili mo, huwag kang masyadong maging materialistic. Yeah. Lagi mong iisipin na ang tawag dito na may mga taong naghihintay sa'yo, mahal ka at kailangan mong magsikap at kailangan mong maging grateful kung ano meron ka dahil may mga pamilya dyan para sa buong mundo. May mga ibang tao dyan na gustong maging parang yung nasa sitwasyon mo. Alam mo yun? Na free. May mga tao, ayaw ko na sabihin, bansa, may mga tao
pagising nila, binobomba na sila dyan ng gera. Yung pamilya nila, lasog-lasog na yung katawan. Tapos ikaw, pare, nagre-reklamo ka ba kasi sinagasaan yung kotse mo ng bike? At kumasa ka pa ng baril. At kumasa ka pa ng baril? Anong klaseng nilalang ka? What the fuck? Ano ka? At nagpa-interview ka pang kalbo ka. Pa-interview ka pang kalbo ka. Ang dami-daming problema. Parang boss, peace tayo. Wag mo kaming kasahan ng baril. Pag kinasama kami ng baril, tatakbo kami. Fuck you ka. A wise man once said, ang dami-dami ng kupal dito sa mundo. Tumadagdag ka pa. Naliligo na ng kakupalan ng mundo, nakikisali ka pa. Diba? Kaya kailangan... Yeah, totoo yan. Feeling ko rin kasi, ang pinakamalaking flaw natin as a human being, hinahabol natin yung mga bagay na akala natin importante. Na nakakalimutan natin. Habang tumatakbo tayo, hinahabol natin yung mga bagay na yun. Yung mga importanteng moment, yung sinasabi nila, you have to live on the present, hindi na natin naiisip. Para sa atin, ginagawa ko to. Yeah. Ginagawa ko to para sa goal ko na gano'n. Pagtanda ko, relax na lang ako magta-travel. Without even realizing, kahit ganang kayod, ipon ka ng ipon ng pera. Tapos kung kailan matanda ka na, hindi ka na makalakad, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa pera mo, pinambabayad mo na lang sa nursing home, sa nurse na nagpupunas ng puwet sa'yo. Pag umieba ka dahil hindi mo na kaya, dahil meron ka ng demensya, nakakalimutan mo ng kumain. Kumbaga, lahat ng pinaghirapan mo, hindi mo man lang na-enjoy. Yung mga anak mo, malaki ang resentment sa'yo dahil wala ka naman lagi sa bahay. Saka isipin mo yun isipin mo lalo na para sa atin. Na parang pag-uwi mo sa bahay, masabihin ng asawa mo, wow, there's no man like you. Alam mo yan? Unique ka, so para kang snowflakes, hindi kayo pare-pareho. Tapos sasabihin sa'yo ng anak mo, wow, dad is a superhero. Alam mo yan? Hindi ko naman narinig pero narinig ko nang sinabihan ako ng anak ko ng love na love niya ako. Tatawagan ka nanay mo, sasabihin sa'yo, I'm so proud of you. Alam mo yan? Ganun naman kailangan iniisip natin. Alam mo yan? Para sa akin. Yeah. At para sa iba rin. Sana ganun ang isip na live by the moment. Huwag kayong matakot na mag-fail kasi it's part of it. Parang sinabi ko nga, pare. Failing is part of the process, di ba? Parents nga ni Batman namatay, di ba? Kaya nga siya naging Batman. Sabi nga ni Bruce Wayne, yung pain na naranasan ko. Ganito boss ni Bruce Wayne. Tatagalugin natin. Ang pagkamatay ng aking mga magulang. Bruce Wayne, Fernando po Jr. Ang pagkamatay ng aking mga magulang. Totoo, pare. Talagang kasama talaga. There's no way around it. Talagang kailangan mo dumaan dun. Magda-dialogue ako, pare. Bruce Wayne, aka Fernando po Jr. Ang pagkamatay ng aking mga magulang ang naglilok sa akin para maging si Batman. Pag maglilok ang bangis dun, yung ganun yung pagka nag-ano ka, yung naglililo ka, yung nag-shape, pare. Naglilok sa akin para maging si Batman. Ano ba Tagalog ng shape? Di ba lilok? Parang ang galing mo. Yeah. It is lilok. Di ba? Hindi ba ako, tama ba ako doon, pre? Sa sinabi kong yun? Di ba? Lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo, it culminates sa kung anong nangyayari at ginagawa mo ngayon. Ito yung parang dapat, ang importante doon, dapat may gawin ka. Yun yung una. Yun nga eh. Yun yung una. At dapat, yung una mong gagawin, yung bagay na gusto mo. Yun yung pangalawa. Yung pangatlo, yung bagay na gusto mo, you have to make sure na hindi ka titigil gawin yun until you succeed. Kasi, kumbaga, failure is not an option. It's a possibility, but it's not an option. And if you actually failed, hindi naman ibig sabihin on the end of the world, kailangan mo lang siguro kung baguhin yung kung paano mo
maging counterproductive ka ulit. Kumbaga, nag-fail ka, pick yourself up, parang nung bata ka, nadapa ka, tayo ka na ulit. Tayo ka na. Yeah. Lakad ka ulit, takbo. Ganun lang yun eh. Minsan nga, sabi nga nila, mas maganda yung marami kang failure kasi sa failure mo, dun mo nakikita ko saan ka nagkamali, saan mo kailangan magkaroon ng adjustment, saan mo kailangan ng konting tweaking. Ito, medyo kami ni Jake, nakikita na namin yung mga flaws namin na kailangan naming ayusin. Pinag-uusapan namin, di ba? And saan ka nakakita ng nag-fucking grind sa gym na hindi nagka-abs, pare? Hindi kayo magigising isang araw sasabihin niyo may abs na kayo. Wow. May abs na ako. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ako naghirap. Kailangan mo talaga maghirap, di ba? Alam mo yun? Yung hindi ko naintindihan eh. Nagigets ko yung unang gumawa ng video ng ito ako dati mataba ako tapos ngayon payat na ako at maskulado. Nagigets ko yun eh. Kumaga dino-comment niya yung buong niya. Pero for some reason, kung ipapakita mo sa ibang tao ko yung naging improvement ng katawan mo from day 0 hanggang ngayon, hindi na yan tungkol sa'yo eh. Tungkol na yan sa ego mo showing to other people. Tapos parang nagpapanggap ka na lang na I also wanted to motivate. No, maging honest ka. Ginagawa mo yan para hagurin o jakulin yung ego mo. Totoo naman yun eh. Totoo pare. Pero parang pupunta ka ng gym pare, binibidyo mo sa sarili mo. Pero sinishow niya. Doesn't make any sense. Yun nga. Pero, di ba nakita mo, talagang sinishow niya lang na kaya mong gawin yung ganung bagay na yun through hard work, di ba? Kailangan mo, you really need to work hard for everything. Pero pare, everything, di ba? Pero pare, yun yung mga bagay na it's obvious eh. Yeah. Salamat, Mr. Captain Obvious. Yeah. Salamat sa advice mo. Pero pag mo tignan yung side na yun, tignan mo lang yung parang, yung process na yun, di ba? Nag-struggle siya eh. Alam mo, you need that thing. Di ba? Lahat naman ng tao nag-struggle. Pero, kumbaga, kagaya natin, sino ba may oras talaga para mag-gym? Di ba? Nagkataon lang siguro ikaw, marami kang oras. Kasi hindi ko lang saan ka nakakita ng oras tapos magtatrabaho ka pa. Tapos pag uwi mo ng bahay, spend mo pa yung oras mo sa pamilya mo. Dalawang oras ka sa gym, man. Fuck, man. Isa lang ibig sabihin ng wala kang responsibilidad, sarili mo lang. You don't have to document it. Yeah, pero kakasabi mo lang. Yun ang kailangan mag-start sa sarili mo. Di ba? Pero you don't need to document it. Yeah. And then, para sa akin siguro, sabi ko nga siya, nagiging oversaturated na tong media na ganito. Na kung saan makakita ka ng iba't ibang tao nagko-content pero pare-pares yung content nila. Alam mo yun yung dinadrag niya yung content hanggang sa magkaroon ulit ng bagong trending. Which hindi... Kumbaga patay na nga yung content. Pinipilit nyo pa rin na, alam mo yun, yung, ano ba yung pelikula na yun, pare, yung patay yung uncle nila, tapos kunyari, buhay. May pelikula yan eh. Patay yung, pero kunyari buhay? Oo. Parang something Friday yun eh. O baka, kunyaring patay, yung tito nila. Hindi, sa ending ng part 2, yung unang pelikula na yun, parang nakoma. Tapos nabuhay ulit. Tapos yung pangalawa na parang patay na talaga. What the fuck? Nakalimutan ko ng pangalan ng pelikula. Pero parang ganun yung ginagawa niya. Parang TVJ? Parang alam mo yung vulture culture na sinasabi. Alam mo yun? Hindi. Taga-kuha ng mga scrap, taga-kain ng mga tira-tira. Nung bago-bago pa, kapapatay-patay lang ng karne, okay lang na kumain ka, sumubo ka na sumubo. Pero kung puro buto na lang yun, parang vulture culture na yun. Kumbaga parang, wala na, paulit-ulit. Ilang days na, yun at yun lang din yung content niya. Yung parang pag nagbukas ka ng ref, wala. Sinara mo, mayroon kang tubig, binuksan mo ulit. Chinek mo kung meron pa. Pero chinecheck mo kung magkakalaman. Pero alam mo naman in the first place na walang laman yung ref. So. Parang ganun.
Kagaya na lang yung Robust prank. Alam mo ba yung Robust prank? Robust prank. Robust prank. Kung saan kunyari papainumin kayo ng kubas, titigas. Nagit sa amin yung joke, pero kung lahat kayo yun yung gagawin yung video, parang panood ko na to eh. Iba-iba lang mukha ng tao. Yeah. Yung parang, kasi ang lumalabas, saturated na ngayong market na to, tapos yung standard ng entertainment masyadong bumababa. Bayad sila doon, pre. Bayad yun. Automatic. Oo nga, pero hindi nila ilalagay yun ng walang bayad. Ang worst part, pare, ang mga nanonood, dahil sikat na video vlogger lang sila, manonood sila kahit, si ano pala, siya pala yung na-robust prank. Si ano pala, pero without even realizing, pare-pares yung yung punchline ng joke. Yung kumbaga, yung joke ko, ginoke niya. Na pag inulit-ulit mo tol, hindi na siya nakakatawa, man. Yung magkakaroon ka na ng irita factor na, fuck this shit, man. Yung scroll up ka na lang, scroll up. Then alam mo na. Yeah. Imbis na pag nanood ka, parang mag-stay ka pa sa video na yun na, hindi lang pala yun. Pang-apat na pwede namin sabihin. May pang-apat. Lupit dumating after 30 minutes, Siguro manggagaling to hindi dahil sa pagiging content creator natin dahil wala naman tayong ganong kalaki rin na follower. Siguro dahil sa parang dahil mahilig na tayo manood ng content ng ibang tao. Siguro sa point of view ng nanonood ng content. Kung maglalabas kayo ng isang bagay na feeling entertaining na may joke, huwag niyong ulit-ulitin. Maganda siguro magkaroon kayo ng iba't ibang klaseng skit. Para maging kakaiba ka from the herd na sinasabi. Yun. Yung mga sponsorship na yun. Parang yan nga, ang sarap ikat niyan yung mic stand mo. Panalo natin, tol. Okay na ba? Kailangan yan, kwento kuya, pati sure mo eh. Ha? Natal, gagawa ako ng karton yan sa kasulan. Pare, ang so interesting ng podcast natin. What the fuck? Kala ko mga 30 minutes pa lang tayo. Pagtingin ko lang 1:06 na. Nagulat ako. Hindi ka gumanon. Nagulat ako. Hindi ka gumanon, tol. Hindi parang ginanahan ako ngayon eh. Parang may energy ako ngayon. Kasi special ngayon eh. This is episode 20. Special lang kasi para E20. Hopefully next time meron tayong may mga banner na tayo next time. Tapos may mga nakasulat. Congratulations. Episode 30. Parang gano'n Tapos may nagsasamba na naka two-piece, labas yung puwet, gumaganon. Episode 30. Baka gusto mo naman yung pang mga parang late night show. Bala ko nga rin mag-iba ng setup eh. Pero ang ganda, gusto ko lang i-shoutout yung yung setup mo para ang ganda ng may mirror dyan. Sino yung sa mirror? Nakita mo yung background ko malabo, pare. Vignette. Miss ba yan? Miss ba yan sa salamin? Hindi, yan? Mga, mga family album. Yung nasa salamin, nasa bilog na salamin. Ano yan? Picture frame din yan? Sino? Salamin lang, tol. Yeah, pero sino yung babae? Sino yan? Salamin ba yan o picture? Picture. Si Talia. Na yung bilog na yan, yung malaking bilog na yan. Sino yung babaeng yan? Ano malaking bilog? Yung bilog na yan. Nasa frame. Na picture. Tol, huwag ka maniwala sa multo. Sino nga yan? Alam ko kung anong ginagawa mo. Hindi ako naniniwala sa multo, tol. Alam mo kung bakit? Paliwanag ko siya. Sige. Bilis-bilisan mo. Pucha, hirap edit na ito. Sige. Paliwanag ko siya. Bilisan mo Number 1, matatakot mo ako. Nakuha mo yung gusto mo, matatakot mo ako. Pero gusto ko ma-realize mo itong multo. Sa atin dalawa, ako, buhay. Ikaw, forever kang patay. Imaginein mo to. Sa langit, hindi ka tinanggap. Sabi ng San Pedro, wala rito yung pangalan mo. Sa impyerno, sabi naman ni Satanas, hindi hindi ko kilala yan. Hindi ka nakalagay sa listahan yan. Dito ka lang forever. Isipin mo, pag nawala kami, dito ka pa rin. Loser.
Nasasabihin mo, panalo na ako, ano ngayon kung natakot mo ako? Bukas hindi na ako matatakot. Alam ko, nandiyan ka na eh. Pero isipin mo, forever ka nandito. Loser. Ako buhay, ikaw forever na patay. Loser ghost. Loser, pare. Yep. Pantakay mo, di ka tinanggap sa langit, di ka tinanggap sa impyerno. Ganun ka loser, pare. Pambihira. Walang may gusto sa'yo. Andito ka lang. Ang pwede mo lang gawin po, magpakita sa salamin, tapos galaw-galawin yung mga bagay-bagay. What a fucking loser. Maghanap kang trabaho. Tingin mo, pre. Hindi palakad-lakad ka sa bahay namin. Tingin mo may mga trabaho itong mga aswang, pre. Mga ghost. Mga ghost employee. Ilalabas ko yun. Ilalabas ko yung vacuum namin. Mag-vacuum siya ng bahay. Oh my God, man. Yeah. Well, anyway, that was a good ending, pare. It is a good ending, pare. One of the best. I think this episode 20, one of the best podcasts we have. Ang dami natin binigay na info, ang daming clips, ang daming may kabuluhan, may sense, may humor, may lahat. Lupit episode 20, motherfucker. Gusto ko rin sanang pasalamatan yung isa pa na nag-follow sa Facebook page namin dahil 44 na siya. Salamat sa iyo. Salamat din sa mga Hindi ako bakla, no homo No homo. Pero it's a way of thanking you, man. Yeah. Salamat na marami. Isa pang gusto namin sabihin is hopefully mag-like kayo, mag-subscribe kayo. 26,000 ang nag-view sa Facebook page ni Kuya Jake. Please naman, no? Like naman, subscribe sa aming podcast. Yeah, like and subscribe. 26 point something kayo nanood. 1,000 lang doon. Nilagay namin. Okay na kami. Nilagay namin yung nandun yung Facebook page namin, nandun din yung YouTube channel namin nakalagay sa author, which is ako yung nag-upload. Pero, yeah. Bet. Let's go! Anyway, guys, salamat for joining us today and see you on the next pod, yo. Peace out. Tandaan nyo, struggle. You have to. Wow. Okay, bye. Tsaka huwag kayo matakot sa multo. Huwag kayo matakot sa multo. Buhay kayo. Patay na yun. Forever silang patay. Thumbnail mo na, pang thumbnail. Pang thumbnail, pre. Thumbnail. Kaya isa pa. Isa pa, tol? Isa pa. See you. Peace. Kwentuhan taho. Sarang pako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako. Kwentuhan pako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako.